bagay na hindi tayo mag-give up sa mga challenges sa buhay po natin. Okay. Number 3, someone individuals with individuals or small groups, visit homes, answer Bible questions, and helps people grow in faith. A. Minister. B. Encourager. C. Evangelist. Or D. Bible worker. Uulitin ko po yung tanong. Someone who studies the Bible with individuals or small groups, visits homes, answers Bible questions, and helps people grow in faith. Meron po bang may alam sa sagot na po ito? Ay, okay po. Kuya Rainiel po. Ay, Brother Rainiel po pala. Bible worker. Ayan. Okay, tama po. So, ang question ko po is, may, na ipapakita mo ba itong katangian na ito or role na ito sa buhay mo or may kakilala ka po bang ibang tao na ipapakita tong role or katangian po? Ayan. May kakilala ako, siyempre yung ate ko. As missionary siya and nagaganto rin siya, Bible worker. And naalala ko dati, sinasama niya ako sa mga home visit niya, Bible study, nag-visit kami ng mga family sa community. Minsan dito sa Las Piñas, minsan naman sa Cavite. Umabot kami ng Kawit, Cavite, minsan doon niya ako sinasama. So may tinutuloyan kami doon na bahay, tapos nag-visit kami hapon. So ayun, nag-Bible study siya. So ayun yung na-witness ko sa kapatid ko na ginagawa niya. Thank you po for sharing po, Brother Rainiel. Okay, next question po is, a person whose primary mission is to share the gospel and invite people to follow Jesus, often through public meetings, preaching, or outreach programs. A. Minister. B. Encourager. C. Evangelist. Or D. Bible worker. Uulitin ko po ang tanong. A person whose primary mission is to share the Word of God and mag-i-invite po ng mga tao para sundin ang Panginoon natin, and often through public meetings, preaching, or outreach programs. Naaano din po natin ito tuwing church, 1 week, and masasabi ko po yung sagot, pero ayun po yung hint. Fidel? Brother Fidel? Okay. Brother Fidel, alam niyo po ba yung sagot po? Si Evangelist, si Brother Juan Evangelista. No? Ang trabaho ng evangelist ay sinabi nyo na siya ang nag-preach katulad nung pag may crusade tayo. So sabi katulad ng sinabi ni Juan, John the Baptist, repent for the kingdom of God is at hand. So ito yung mga nagbibigay pabalita, nagbibigay ng pagkain, nagbibigay din ng encouragement, nagbibigay ng pag-asa. So, ang trabaho ng evangelist ay magbigay ng pag-asa sa mga taong parang maraming problema, parang walang kapapag-asa-pag-asa. Katulad ng ating lesson ay napakaganda, no? So, ito yung evangelist na tayo din lahat, mga evangelista din tayo, mga kapatid, no?
sa ating isip, sa salita, sa aksyon, sa ating gawa, tayo ay mga nagbibigay din ng pag-encourage, nagdadala din tayo ng mga kapatid, mga tao sa ating iglesia. Yun po. Thank you po, Brother Fidel. So, sa evangelist, tayo po ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong madaming problema sa kanilang buhay na akala nila ay wala na talagang pag-asa sa buhay po nila. Pero dahil po sa mga evangelist or tayong mga na akala natin ay normal people, ay magbibigay po tayo ng pag-asa sa mga taong feel nila na down sila. Okay? So, next question po. Baba po. Okay? Someone who is especially devoted to praying for others, ministries, churches, and various needs. Someone who is especially devoted to praying for others, ministries, churches, and various needs. A. Conversers. B. Teacher. C. Singer. Or D. Prayer warrior. Nandiyan na po yung sagot sa tanong na po yan. Malalaman po natin. So, Raven. Parang gusto ko kasing marinig yung mga youth natin dito eh. Yung mga bata natin dito. Raven, may idea ka ba? Ano po yung question? Same question. Someone who is especially devoted to praying for others, ministries, churches, and various needs. Ano po? Prayer warrior po. So, Raven, itatanong kita, naipapakita mo ba itong role na to sa buhay mo, especially around sa friends mo, or do you know someone na ginagawa yan? Ako po. Kasi once nung nag-interview po ako sa SPFLJ po dun sa school namin, sabi daw po is, minsan daw po is merong Saturday na Saturday na school. Saturday na pwede kami na papasok kasi training po ng journalism namin. And sabi daw po sa akin is kahit lang daw isang Saturday is nung interview sabi daw pwede lang ba punta just one Saturday lang daw po. But sabi ko po no. And then nagpray na lang po ako and then pasado po ako sa interview. Thank you. So, ang situation daw po ni Brother Raven is may interview daw po sila sa SPFL and then yung interview is Saturday. Tama po ba, Raven? Saturday? May mga pasok is Saturday. Then, he prayed to God. And then, pagkatapos nun is pasok siya sa interview na yon. Purihin natin ang Panginoon kasi dahil sa prayer na iyon ay natupad yung inaano ni Brother Raven. So, next question, number 6. Is someone who instructs others in the Bible and Christian beliefs, such as in Sabbath, school, youth groups, or Bible classes. Someone who instructs others in the Bible and Christian beliefs, such as in Sabbath school, youth groups, or Bible classes. Ito po ay lagi nating naano sa lesson program, lalo na po ay sila yung ano ba ang term nito? Sila yung nagtuturo sa atin para po maano natin yung lesson review natin. Kumbaga sila yung nag-expand pa sa atin sa ating understanding po. So, ito po yung options sa mga nasa malayo at hindi po nila makita. A. Canvassers. B. Teacher. C. Singer. Or D. Prayer warrior. Sino? May narinig po ako nagsabi dito, teacher.
someone who instructs others in the Bible and Christian, ay, yung follow-up question. Okay. So yung follow-up question po is, sa tingin mo po ba ay naipapakita mo ang role o katangiang ito sa inyong buhay o kaya may kakilala ka bang tao sa ating church na may ganitong role o katangian? Yung aking sagot po, pero sa akin lang to. Tama o hindi, akin lang ito. Teacher. Ngayon, pag teacher, lahat tayo pwede mag-teacher. Sabbath school, teacher. Di ba? Pwede tayo, hindi naman kailangan na magkaroon tayo ng BSE or BSE Ed or pumasa sa LET. Kasi ang ating pagiging guro or teacher ay merong koneksyon sa loob ng simbahan. So turo tayo ng Sabbath school lesson sa klase. At yun, sa tingin ko, yun ang ginagawa. Pero ito sila upang magdagdag ng ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. At ito po ay nababatay ang ating pagtuturo sa walang iba kundi sa salita ng Diyos. The Holy Bible is our textbook. The Holy Bible is our reference. Hindi ba pag mag-aral tayo, may mga references po tayo? So itong teacher na ating pinag-usapan, ang kanyang reference ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So mga kapatid, itong someone who instructs other in the Bible. O Bible talaga, itong Bible po, no? So kailangan tayo magbasa ng Bible at kung tayo ay teacher, kailangan ang ating nalalaman tungkol sa Bible ay humigit pa kay sa ating mga estudyante. Di ba po? So ito po ating pag-aaralan at ang Bible iba kasi ito ay ating maunawaan kung tayo ay humingi ng tulong ng banal na Espiritu. Other textbooks, maybe no need of asking the help of the Holy Spirit. Tama ba, ma'am? Pero when it comes to Bible, we need the help of the Holy Spirit to understand. Kasi kung tayo ay walang alam, di tayo pwede magturo, hindi tayo pwedeng maging teacher. So, ang itong tanong na ito, ang sagot ay teacher. Teacher dito sa loob ng iglesia. At ang ating gagawin ay walang iba, kundi mag-encourage sa ating mga kapatid na ang kanilang pananampalataya sa araw-araw ay nagiging matindi. Oh, better. So, yan po ang aking sagot. Bible teacher. Thank you. Thank you po. Thank you po so much po sa sagot niyo po. Purihin po natin ang Panginoon dahil sa mga teachers po natin, lalo na sa mga Sabbath School, ay mas lalo nating na-expand ang ating knowledge at mas lalo po tayo mas lalo pang naging malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Okay, next question po. Number 7 po. A person who shares or sells Christian books, magazines, or literature and use these materials to introduce people to God and the Bible. A. Canvassers. B. Teacher. C. Singer. D. Prayer warrior. Ulitin ko po. A person who shares or sells Christian books, magazines, or literature and uses these materials to introduce people to God and the Bible. So, ang magiging hint ko po dito is, ito po yung mga LE students po natin na nag-aano po ng mga books ni God at ini-introduce nila ito sa mga tao natin sa ating surroundings. Meron na tayong sasagot. Si Ate Ella. Ay yung canvasser. Yes po, tama po. So, follow-up questions po is, sa tingin mo po ba na ipapakita mo ang role o kataingang ito sa inyong buhay o may kakilala ka bang tao sa ating church po na may ganitong role or katangian po? Kakilala na lang. So yung cousin ko from Palawan, nagpo-promote siya
through social media ng mga books natin. Kasi syempre para ma-reach out and ma-encourage yung mga kapatiran natin na bumili. And kasi nga 'di ba ngayon sa generation natin, we use more on social media or kaya PDF or any soft copy. Pero syempre, mas maganda pa rin na i-support natin yung ating mga kapatiran sa pananampalataya kasi napakaano nila eh. Na-amaze ako kasi nung nag-work ako before sa Mamsi, may mga student na pumupunta by department, nagbebenta ng mga books, tas galing pa sila Palawan. Praise God. Ang lalayo nila tapos eto lang pupunta lang sila sa Manila para mag-sell, mag-promote ng ating mga books. So, yun lang. Amen. Thank you po, Ate. sister, for sharing. So, Yes. sa Canvases po, ito po yung mga nagpro-promote po ng mga libro about kay God, which is mas lalo po nating ma-introduce yung mga people po na medyo hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Dahil po sa mga Canvases po, ay na ipropromote po nila or nakilala po nila ang ating Panginoon through promoting Christian books, magazines, and literature po. Our last question is number 8. Ito po. A person who uses music and singing to worship God and encourage others spiritually. Ulitin ko po ang tanong. A person who uses music and singing to worship God and encourage others spiritually. A. Canvassers. B. Teacher. C. Singer. Or D. Prayer warrior. Ito po yung narinig po natin kanina nila Brother Gerald and his sister Jen. Sige. For the last question, ako na lang sasagot. Total singer tayo. So, singer, letter C? C, apo. So, ayan. So, sa follow-up question, if I know someone, me, I praise God kasi sa lahat ng gifts na pwede niyang ibigay sa akin, singing. Sobrang dami ko nakilalang tao, sobrang dami ko nakilalang nabuong family, lalo na yung his. Praise God. Madami kang, aside sa may makikilala ka, and makakapag-service ka sa Panginoon sa church, ay kahit nasa loob ka lang ng room, pwede mo siyang kantahan and i-worship through your voice. So, yun lang. Thank you. Ay, thank you po. Praise God po for the gifts and abilities He entrusted to us. Dahil po dito nagagamit po ang ating mga talents sa pag-worship po sa ating Panginoon. Okay? So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong presensya at pakikipagbahagi sa ating activity. Natutunan natin na iba-iba man ang ating tungkulin sa buhay, lahat tayo ay may lugar sa gawain ng Panginoon. May mga tinatawag na maging ministers, evangelists, Bible workers, teachers, singers, prayer workers, encouragers, at canvassers. Ngayon naman ay akin pong babasahin po ay yung Brother Gerald. Brother Gerald, yung slide. Okay, thank you po. Ngayon po ay babasahin ko po ang isang bahagi mula sa Messages to Young People by Ellen G. White, chapter 63, Service in Different Lines. Okay. God calls for ministers, Bible workers, and canvassers. Let our young men and young women go forth as canvassers, evangelists, and Bible workers in company with laborers of experience who can show them how to labor successfully. Let canvassers carry our publication from house to house when opportunity offers. Let them speak of the truth for this time to this when they meet. And let them sing and pray with them. When our God
When our work for God right methods are energetically followed, a harvest of souls will be gathered. There is a room in the work of God for all who are filled with the spirit of self-sacrifice. God is calling men and women who are willing to deny self for the sake of His work. Of others willing to consecrate all they have and are to His work. Men are needed who, when they fail or become discouraged. Men are needed who will strengthen and build up the work that others are trying to do. Okay. So sa ating pong nabasa, malinaw na ipinapakita na may purpose ang Diyos para sa bawat isa po sa atin. Kahit iba man po ang ating talents, gifts, or abilities, lahat ng ito ay pwede natin gamitin for His glory. Inahamon tayo ng mensaheng ito na maging willing po tayo na maglingkod sa Kanya, ready to sacrifice and remain faithful kahit dumaraan tayo sa iba't ibang pagsubok sa buhay. As a youth at isang maglilingkod ng Diyos, naway maging open tayo sa Kanyang tawag or calling sa atin. Gamitin natin ang mga gifts na pinagkatiwala niya sa atin para makatulong sa iba at maipakita ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Purihin natin ang Panginoon dahil Siya ang source ng lahat ng talents natin, abilities, and opportunities na mayroon tayo ngayon. Naway patuloy niya tayong gamitin at gabayan upang maging blessing sa maraming tao. Ito lamang po mga kapatid, muli, happy Sabbath po sa ating lahat. So, ayan mga kapatid, tayo po ay mag-start na sa ating lesson review. Tayo po ay pumunta na sa ating kanya-kanyang grupo, by care group, at tayo po ay mag-reflection. Punta na po tayo sa ating mga care group. Thank you.
Hello. 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 Ayan. Meron na lamang po tayong 2 minutes para po sa ating pag-review ng ating lesson. Thank you. Hello. Ayan po. Tayo po ay mag-wrap up na sa ating review, lesson review. Hello, 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 hello. Ayan.
Alright. For our closing song, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin. Ay, celebrants muna. Celebrants muna. Okay. So, yeah, before pala tayo mag-closing song, ini-invite po muna namin ang mga celebrants natin for this whole week. Sa mga nag-celebrate po ng kani-kanila mga birthdays or kapanganakan, baptism po, and yung mga nag-celebrate din ng kanilang wedding anniversary, ini-invite po namin kayo na pumunta dito sa unahan for our token po na ibibigay namin sa inyo. And first-time visitors, pwede na po kayong pumunta dito sa unahan. Meron pa po ba birthday celebrants, baptism, wedding anniversary, and first-time visitors? And si Tito Danny lang. Tito, ano bang sineselebrate nila? Today is my birthday. Happy birthday, Tito! Today po talaga. Imbitado kayo lahat. Yes! Saan po? Saan?